Welcome back sa panibagong yugto ng ating North Luzon Loop Adventure. Sa nakaraang episode, nasaksihan natin ang ganda ng Patapat Viaduct at ang mga nakakamanghang tanawin ng Pagudpod. Pero para sa episode na ito, may bago na naman tayong misyon, ang marating ang iconic welcome arc ng Apari. Pero bago natin maabot ang ating target, isang ruta muna ang susubok sa ating tapang at konsentrasyon. Paglampas ng Patapat Viaduct, sasalubong ang isang makitid na coastal road na nakadikit sa gilid ng bundok. Sa kanan ay matatarik na bangin na bumabagsak patungo sa dagat, habang sa kaliwa ay matayog na kabundukan. Bawat kurbada ay may mga bagong tanawin, pero bawat metro rin ay nangangailangan na matinding pag-iingat. Sa itong paalala sa isang naglo-long ride, hindi lang ang destinasyon ang mahalaga, kundi ang bawat kilometro ng paglalakbay. Kaya samahan ninyo ako habang tinatahak ang isa sa pinaka-exciting na rutang dadaanan sa Luzon North Loop, hanggang marating natin ang welcome arc ng Apari at pagpatuloy ang ating adventure papuntang Tugigaraw. Kaya tara, ride safe at simulan na natin ang biyahe. Ito, tignan nyo. Yung pababa. Ganda ng beach. Wow! Ayan oh. Mula nga sa Pagudpod, sisimulan natin ang ating biyahe papuntang Apari, Cagayan. Humigit kumulang 129 kilometers ang layo nito at aabutin ng halos 3 oras ang biyahe. Habang sinusundan natin ang ruta sa Google Map, daraan tayo sa mga bayan ng Santa Mercedes, Claveria, Pamplona, Abulog at Ballesteros bago tuluyang makarating sa ating destinasyon. Ilang minuto pa lang ang aming biyahe mula sa Pagudpod. Narito na ang unang mahalagang landmark, ang welcome arc na nagsisilbing hangganan ng Ilocos Norte at Cagayan. Ano nakalagay dyan? District Highway Boundary. Okay. Welcome, Ilocos Norte. Aha. Unang tingin, hindi ito ang klase ng welcome arc na mapapawaw ka sa disenyo. Simple lang ito at walang masyadong ingranding detalye. Pero para sa mga biyahero at motovloggers, hindi ang ganda ng arko ang mahalaga, kundi ang ibig sabihin nito. Ang pagtawid sa landmark na ito ay hudyat na opisyal na nating nilisan ang Ilocos Norte at nagsimula na ang panibagong kabanata ng ating paglalakbay sa lalawigan ng Cagayan. Guys, lumabas na tayo ng Ilocos Norte. So, paalam Ilocos Norte. Cagayan. Welcome Cagayan. Cagayan na tayo, guys. Lamig dito. Nakakapunan tayo ng mga ng maraming puno. Pagpasok natin sa Santa Mercedes, ang unang bayan ng Cagayan, agad nating naramdaman ang kakaibang ganda ng biyahe. Habang binabaybay natin ang highway, papansin ang napakapreskong hangin at ang makakapal na punong tila bumubuo ng natural na canopy sa magkabilang gilid ng kalsada. Habang unti-unti nating iniikutan ang kabundukan ng Santa Mercedes papunta sa bayan ng Claveria, ang dilim ng mga puno ang nagbibigay ng ginhawa sa bawat motorista. Sa ilalim ng kanilang mga sanga, mas presko ang biyahe, mas komportable ang bawat kilometro at mas na-appreciate mo ang kagandahan ng kalikasan. Minsan, hindi lang ang destinasyon ang nagpapasaya sa isang long ride, kundi ang simpleng kalsadang tulad nito na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat pag-ikot ng gulong. Hanggang dulo ng ating paglalakbay. Okay guys, pagas muna tayo. Wala na tayong gasolina. Mahaba pa yung biyahe natin. Unleaded, boss? Ay, wala. Sige, premium na lang. Paano lang naman ang difference niya.
Cagayan to lugar na to, no? Opo. Ng ano, Anong region na to? region to. Region 2. Yung Tuguegarao, Region 2 rin yun. Oo, kasi ito, Cagayan naman po. May arko ba dito Cagayan, kuya? So, wala po. Walang arko. Ano yung Cagayan Valley, dito rin ba yun? Opo. Yung bang arko na Apari madadaanan namin? Bago kami magpatuloy ng biyahe, sinamantala ko na rin ang pagkakataon na magtanong sa pump boy at ilang lokal dito sa Cagayan. Tinanong ko kung out of way ba ang aming pupuntahan sa Apari. At ang sagot niya ay oo, unless kung dadaan kami sa Camalonyogan Bridge na napakaganda at iconic na matatawag. At sa pagkakataong ito, na-realize ko na dalawang target destination pala ang aming mapupuntahan. Ang Camalonyogan Bridge at ang Welcome Arc ng Apari. Kaya tara, pagpatuloy na natin ang ating biyahe. .57 AM na. Finally, nakarating na tayo dito sa Claveria. Halos tanghali na pero tuloy pa rin ang biyahe habang papalapit tayo sa Apari. At eto na tayo. Palabas na ng Claveria Main Welcome Arc. At halos 30 minuto rin ang tinakbo natin para madaanan ang buong bahagi ng Claveria. At ngayon ay tuloy-tuloy na tayo sa susunod nating destinasyon. Paglabas ng Claveria, papasok naman tayo ng Sanchez Mira. Mahaba-haba na rin ang biyahe natin kaya ramdam na ang pagod at syempre, gutom na rin. Alas 12:36 na ng tanghali kaya kailangan na nating humanap ng mga kainan bago ipagpatuloy ang ating paglalakbay.灯晃，它像节拍，手心灯牌亮成星海。你站在台上，抬眼望过来，我攒了很久的呐喊，终于炸开。脚步别停，别去快慢，每段高光，我们都在。鼓点装着脉搏，呼吸透成同个节拍。下一句一起喊出来。Sa wakas, pagkatapos ng mahabang biyahe, nakahanap na rin tayo ng mga kainan dito sa bandang Abulog, Cagayan. Sakto dahil gutom na rin tayo. Alauna, medya na rin ang hapon. At tipas na tayo sa pagkain. Kaya dito muna tayo saglit para magpahinga.
kumain, mag-recharge. Mahaba-haba pa ang biyahe natin at marami pa tayong dadaanan. Kaya kailangan natin ng sapat na enerhiya. Kaya tara, kain muna tayo bago ulit magpatuloy ang ating paglalakbay. So dito na kami sa tingnan natin ang pinaka-exact location natin dito. Ayan, nandito na tayo sa Abulog, Cagayan. Kumain muna tayo dahil sobrang gutom na. Kaya ayan. Ano mo ba itong mga aso to? Ang galing niya talaga yung kinakalpit niya. Ano ba itong mga aso? Kalapit pengi. Alam mo? Ha? Okay. Tara na. Pagpatuloy na natin ang ating paglalakbay papuntang Apari. Okay. 望在前冲，陪你穿过巅峰。此刻我们 Alright. 并肩。 Tapos na tayong kumain dito sa Foodmarks JD Food House. Kumain lang tayo ng tilapia at gulay. Ayan. So, Abulog. Dito sa Abulog, no? So, diretso na tayo ng Apari. Tara. Tapan muna natin to ng medyas. Nawala yung ating takip. Nilipad eh. Sisira siya pag sobrang babad si init. So, tanggalin na lang natin kapag kailangan natin. At heto na tayo sa Lokban Bridge dito sa Abulog, Cagayan. Isa na naman itong magandang bahagi ng ating biyahe habang tinatawid natin ang tulay at tanaw ang paligid ng Cagayan. So, official na mga karepas, no? So, hindi naman na plano na in-north loop namin ito, no? Plano lang namin bumalik sa dati namin dinaanan, no? Pabalik na Ilocos Sur, no? Pag nalocos natin ito, Ilocos Sur, no? Pa La Union, Pangasinan. Yun dapat ang unang plano, pero since nagbago, ganun din naman, pauwi rin naman ng ano natin. North Loop na namin to. North Loop! Kaya eto, first na destination natin from Bagudpud is Apari. So hahanapin natin dito yung Bagong Bridge na sinabi nung ating si Sir na LTO officer na nangharang sa atin dun sa pagbaba ng Bagudpud meron daw magandang mas mapapadali tayong daan ng Apari, right? Kaya hanapin natin tong ano na to, Kamananyogan Bridge. Yun yung sinasabi nila sa Apari West. Apari West. Uy, ayos to. So, ang dami rin palang kainan dito. Oh. Dito sa kahabaan ng lugar na to. Pakaganda talaga ng Pilipinas, no? At ang yaman natin sa sa kapalayan. Pero bakit nag-short pa rin tayo sa bigas? Huh? Tataka lang talaga. So, inikot na natin ito mula Bicol, no? Bicolandia, puro bigas ang nakikita natin o puro mga kapalayan na nakikita natin. Pero, nag-short pa rin tayo. Yes. Alain mo kasi dito dami. Pero makikita mo, palay, mga nakatanim na yan, mga yan. Pero, kinukulang pa rin ang bansa natin. Yes. Pilit pa rin tayo nag-i-import. Okay. Welcome, Barangay Bakiling. Barangay Bakiling.
Puta, anong ginagawa nun? Anong ginagawa nun? Yung laki. Hindi mo nakita? Grabe, muntik na siya. Kita niyo yun, guys. Nakaon ako. Grabe, tabahan ako. Ganda, oh. Tagas tayo. Kahit yung 49 lang. Full tank. Ang dami namin pinagpagasan, kayo yung pinakamuna. Dito na yung shortcut ng Apari. Ando dun yung parang arko. Malapit na. Yung arko niya. Apari. Galing kami na, actually galing pa kami Bataan, tapos umikot kami panorte, tapos pabalik na kami ngayon. Ano dun? Galing kayo dyan kanina? Ha, hindi. Baling kami dun eh, pagudpud eh. Oo, hindi. Okay. Oh, mura ngayon dito guys, oh. 88 ba yan? Okay. So ito meron ditong welcome. Ano yan? Barangay, hindi na mabasa eh. Apari West, nasa Apari West siya. Let's go. Malapit na raw dito yung ano, arko. Very important yung arko na yan. Ilang minuto na lang at masisilayan na natin ang isa sa pinaka-iconic na arc na hinahanap ng bawat traveler na tumatawid sa Cagayan. Pero bago natin marating ang exciting na destinasyon, samahan niyo muna ako sa isang tulay na hindi lang basta daanan, kundi isa rin sa mga tanawing talagang mapapahinto ka at mapapatingin. Ito ang Camalaniugan Bridge, isang tulay na nagtataglay ng kakaibang ganda. Kaya tara, samahan niyo muna ako sa pagtawid dahil ilang minuto na lang, nasa Apari na tayo. Malapit-lapit na tayo mga repaps na. Tutubok natin yung Apari welcome art at yung tulay pinag-uusapan dyan. So, marami nagpa-vlog ng tulay na yan. Malalaman natin mamaya ano pa talaga yung tulay na yan. Time remaining is 9 minutes and 6.1 kilometers na lang. Kalapit na. Iba yung pakiramdam dahil hindi ko akalain makakarating tayo dito sa lugar. First time kasi natin ginawa to, no? Officially, we are doing now a North Loop travel. Ito yung adventure na talaga nga namang hindi lahat kayang gawin. So kami, pinilit ko lang, no? Binintang namin yung aming mga sarili na gawin to dahil sa dami na kung ano-anong pumapasok sa utak natin. Siyempre,
Okay lang ba yan? Kakayanin ko ba yan? Delikado ba? Doon lahat. So yun na nagpapatunay na lahat ng bagay kayang gawin. Although hindi pa naman natin natatapos yung loop na yan, no? Dahil nag-start lang naman yung idea ng North Zone Loop. Doon nandoon na kami sa may dulo ng Ilocos Norte, which is dun sa Pagudpod. Kaya since ito na, dito na tayo sa Apari at malapit na tayo, itutuloy na natin hanggang Carao, Isabela, punta tayo ng Baler Aurora, tuloy na natin hanggang makauwi sa Bataan. Baka ahas na ginawa natin ito yung bagay na hindi ko inaakala magagawa ko. Kasi hindi mo naman tinuloy na isang araw eh. O tinuloy-tuloy talaga eh. Nagpahinga tayo, mga reps. So, pero kung ito tinuloy-tuloy mo, walang hintuan, hindi enjoyment eh. Kailangan mo talaga dito ng extra araw, mga araw para ma-enjoy mo yung lugar. Siyempre makapasyal ka naman, ba? Makapunta ka sa mga lugar na katulad ng mga ganito. At hindi yung isang lang. Iba naman yun. Kumbaga, yun, endurance yun. Yung ganun. Endurance. Right? Yun. Tara. Tahanan natin yung napakagarang tulay na yan. So, ito yun. Kakaliwa tayo rito. Ito na yata yun, guys. Wow. Bagong tulay ito, guys. Habang tinatawid natin ang napakagandang Kalamanyogan Bridge, alamin muna natin kung paano nabuo ang napakalaking tulay na ito. Ang Kalamanyogan-Apari Bridge ay itinayo bilang alternatibong ruta sa Magapit Suspension Bridge na dati ay isa sa pangunahing tawiran sa bahaging ito ng Northern Cagayan. Nagsimula ang konstruksyon noong May 2020 sa ilalim ng programang pang-imprastruktura ng pamahalaan. Di naging madali ang proyektong ito dahil naabutan din ito ng pandemya, pero ipinagpatuloy ang konstruksyon hanggang sa tuluyang matapos. May kabuuang haba itong kumigit-kumulang 1.58 kilometers, kabilang ang 480-meter cable-stayed main bridge at mahigit 1 kilometro na approach bridges. Ang disenyo nito ay ginawa ng mga Pilipino engineers, kaya masasabi nating isa rin itong magandang halimbawa ng mga makabagong Filipino engineering. Umabot naman sa humigit-kumulang 2.3 billion pesos ang halaga ng proyekto. At noong January 8, 2026, formal na itong pinasiyahan na ibuksan bilang bagong mahalagang koneksyon sa Northern Cagayan. At ang pinakamagandang epekto nito, ang dating biyahe mula Apari papuntang Ballesteros na umabot ng halos 1 oras, maaari nang maging humigit-kumulang 20 minutes gamit ang bagong ruta. Kaya habang tinatawid natin ang tulay na ito, hindi lang natin nasisilayan ang ganda ng Cagayan River. Nakikita rin natin kung paano binabago ng isang napakalaking proyekto ang paraan ng paglalakbay at pag-uugnayan ng mga bayan dito sa Northern Cagayan. At ngayon, ilang minuto na lang, mararating na natin ang isa sa pinakaabangan ng mga biyahero sa bahaging ito ng Cagayan, ang iconic na Apari Arch. Wow. So paano ba yan, guys? Nagawa na natin yung mga bagay na hindi mo kalaing gagawin. Nandito na tayo sa Apari. Ayan, oh.
welcome art ng Apari. Ayan, sarap. Sarap na pakiramdam ng ganito, no? Ayan, no? Grabe. Sino makakalain na? Sinong makapagsasabi na maarating ko to? Nice. Resibo. Uno. Ayos. Grabe, ibang klaseng feeling talaga kapag narating mo na yung lugar na dati sa pangarap mo lang nakikita at pinaplano. Apari, nandito na tayo. Isang pangarap na ngayon ay naging totoong experience. Parang bawat kilometro ng biyahe, pagod at hirap. Sulit na sulit dahil sa wakas, narating na din natin ang lugar na matagal ko nang gustong makita. Pero syempre, hindi nawawala ang ating GoPro na wagas kung mag-overheat. Habang nagbibideo tayo, niisip ko na sana wag itong bumigay sa kalagitnaan ng misyon. Kunting pahinga lang. GoPro! Kapit lang. Marami ba tayong kuhang memories na kailangang iuwi? At ngayon, isang malaking tanong naman ang nasa isip namin. Itutuloy na ba natin ang biyahe papuntang Tuguegarao? O panandaliang mag-stay muna dito sa Apari at maghanap na agad ng lugar na pwedeng pasyalan? Pagod na rin pero sayang naman ang pagkakataon. Kaya samahan nyo kami habang pinag-iisipan namin kung itutuloy na ba namin agad ang pagpunta sa Tuguegarao o mamamasyal muna tayo dito sa Apari. At matapos nga nating marating ang Apari, napagdesisyonan muna namin maglibot saglit at magpahinga. Siyempre, hindi pwedeng puro biyahe. Kailangan din nating mag-recharge. Kaya dumiretso muna tayo sa McDonald's Apari para kumain at mag-ipon ng lakas. At pagkatapos kumain, bumalik po tayo sandali sa iconic na arc at para ma-appreciate ulit ang lugar na isa sa mga naging highlight ng journey natin na ito. Pero hindi na tayo pwedeng magtagal dahil may mas mahalaga pa tayong kailangang puntahan. Ito ang Tuguegarao na ang susunod nating destinasyon. Kaya suot uli ang helmet, start na si Purao at diretso na tayo sa kalsada. Mula Apari, haharapin natin ang susunod na yugto ng ating paglalakbay. Ang final destination natin ay Tuguegarao. Tara, samahan nyo kami hanggang sa dulo ng ating misyon. Doon yung harap, sa likod. Hindi ko akalain, halos nalampasan na pala namin ang Gataran. At andito kami ngayon sa pagitan ng Gataran at Alcala. Hihinto muna kami para panandaliang uminom ng malamig na buko juice. At this moment, nalampasan na natin ang bayan ng Gataran at tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe papunta sa final destination, ang Tuguegarao City. Mula Apari, halos 2 oras ang biyahe natin at habang patuloy tayong umaandar, isa-isa nating dadaanan ang mga bayan ng Cagayan, ang Alcala, Amulong at Igig. Ramdam na rin ang pagod matapos ang mahabang araw na pagmumotor. Pero kailangan pa rin natin ituloy dahil may isang bagay na talagang gusto nating matikman pagdating sa Tuguegarao. Walang iba kundi ang sikat na pinagmamalaki nilang Manset Batil Patong. Kaya kahit malapit na ang gabi,
tuloy lang ang andar ng ating motor. Sa bawat kilometro, mas lalo tayong lumalapit sa ating destinasyon. At dahil siguradong aabuti na tayo ng gabi sa Tuguegarao City, pagkatapos nating makatakim ng Batil Patong, hanap naman tayo ng matutuluyan para makapagpahinga. Konting biyahe na lang. Tuguegarao City na. Papalapit na tayo. 5:52 PM na ng hapon. At sa wakas, unti-unti na nating nararamdaman na malapit na talaga tayo sa Tuguegarao City. Matapos ang napakahabang biyahe mula Apari, ilang bayan ang dinaanan at halos buong araw na nasa kalsada, heto na tayo. Wow, ang ganda ng ano nila dito. Welcome Kaunlaran. At habang papalapit tayo sa lungsod, isang landmark unti-unting sumalubong sa atin. Ang Welcome Kaunlaran. Para sa akin, hindi lang ito basta isang malaking landmark o welcome sign. Simbolo ito ng pagpasok natin sa isang lungsod na sentro ng kalakalan at buhay sa Cagayan Valley. Tang makita mo mismo, pagkatapos ng napakahabang biyahe, iba ang pakiramdam. Parang sinasabi sa atin ng landmark na, Oh, nandito ka na. Tuguegarao na. at syempre, hindi pwedeng dumaan lang tayo dito ng walang misyon. Dahil bago pa man tayo makarating dito, may isa na akong gustong-gusto talagang subukan. Ayon sa mga nabasa na research ko tungkol sa Tuguegarao, isa sa mga pagkain na talagang pinagmamalaki ng lugar na ito ay ang pansit Batil Patong. Isang kilalang local noodle dish na bahagi ng food culture ng Cagayan. Kaya ngayon nasa Tuguegarao na tayo. Oras na para hanapin ang sinasabing sikat na pansiteria. Ang problema lang, hindi ko alam kung saan eksakto. Kaya ang laban natin ngayon ay hindi na kalsada, kundi Google Maps naman. Sana naman sa dami ng pansitera dito sa Tuguegarao, tama ang ituro sa atin ni Google Map kung saan natin matitikman ang isang tunay na pansit Batil Patong. At habang naghahanap tayo, may ilang pangalan talagang lumalabas sa mga references tungkol sa pansit dito sa Tuguegarao. Kabilang na ang Jomar's Pansiteria na matagal nang nababanggit bilang isang lugar para sa Batil Patong. Kaya tara, mission number 2, hanapin ang pansiteria. Modern ng Batil Patong at alamin kung sulit ba talaga ang buong biyahe natin papunta sa Tuguegarao. Kuya, saan po yung Jomar Pansiteria dito? Pansiteria? Madaming Jomars po eh, kuya. Oo. Madaming Jomars naman si Kanya po. Meron dito malapit? Kuya. Guntun. Guntun po. Sabi dito doon.
Okay guys, andito na tayo sa may Tuguegarao City. At bago tayo pumunta dun sa ating tutuluyan, so since wala naman tayo ditong makita pang ma-search na camping site, so dito sa Tugi, hanap na lang ulit tayo ng ng magandang homestay dito, no? Yung mura na maganda, o kahit hindi na maganda, basta kompleto sa sa basic needs ng isang tulad natin yung traveler. Okay, so for now pupunta tayo dito sa isang sikat dito na restaurant, no? Dito kay Jomar Pansiteria, kasi dito sikat yung mga pansit patil patong bang tawag dun. Basta yun, pupuntahan natin yun para dun na tayo mag dinner bago tayo pumunta dun sa accommodation natin. Alright, let's go! Okay guys, hindi namin makita yung Jomar's Pansiteria, so nagkaroon kami ng ibang option dito lang kay Manang Chits Pansiteria. So ganoon na lang, para-paras lang naman siguro ang lasa niyan. Yeah, let's try this one. Pansiteria. Hindi ko alam anong lasa niyang pansit na yan, kasi yung pansit pa to sa Bicol natikman na natin, pero ito hindi pa, kaya itikman natin, diba? Right. Yeah. At dahil hindi natin nakita ang Jomar's Pansiteria na una nating hinahanap, nagdesisyon muna kaming dito na lang kumain kay Manang Chits. At hindi naman tayo nabigo, dahil pagkakataon na rin ito para matikman natin ang isa sa mga pinagmamalaking pagkain dito sa Tuguegarao, ang pansit batil patong. Pero may isang malaking problema, nagloko ang audio ng ating GoPro. Sayang na sayang, dahil ang ganda na sana ng kwentuhan namin ni Manang Chits, ang owner ng kainan na ito. Marami sana siyang kinikwento tungkol sa kanilang pagkain, sa kanilang negosyo, at syempre tungkol sa batil patong na talaga namang hinahanap-hanap ng mga bumibisita rito. Pero dahil wala na capture na audio ng GoPro, ipapakita na lang natin sa inyo ang pinaka-importanting parte, ang pagkain ng pansit na to. Ayan, mainit na batil patong, bagong serve, at mukhang talagang swak sa gutom na nararamdaman natin matapos ang napakahabang biyahe. At sa totoo lang, iba rin ang experience kapag ikaw mismo nakaupo, nakaharap sa pagkain, at alam mong ilang oras kang nagmotor para marating lang ang lugar na ito. Kaya kahit pumalya ang audio natin sa pagkakataong ito, hindi pumalya ang misyon natin. Nakarating tayo ng Tuguegarao, at higit sa lahat, natikman natin mismo ang batil patong. At habang kumakain tayo ng batil patong, ikukwento ko na rin sa inyo kung saan tayo nagstay ngayong gabi. Dahil pagkatapos ng pagkahaba-habang biyahe, syempre, kailangan din natin ng lugar na mapagpapahingahan ng maayos. At para sa accommodation natin ngayong gabi, dito tayo sa Ajda Homestay. Isang bagong homestay na talagang masasabi kong napaka-relaxing. Kumpleto sa mga gamit na kailangan natin. Malinis, komportable, at higit sa lahat, sobrang lamig ng aircon. At kung sakaling mapapadpad kayo dito sa Tuguegarao at naghahanap kayo ng sulit at komportableng matutuluyan, pwede ninyong i-consider ang Ajda Homestay. Bukod pa dyan, malaking bagay para sa atin na may safe at secure na parking area, lalo na't nakamotor tayo at dala natin ang mga gamit natin. Kaya pagkatapos ng buong araw ng pagmumotor, pag-iikot, paghahanap ng makakain at paghahabol ng ating mga destinasyon, dito muna tayo magpahinga at mag-recharge. At dito na rin natin tatapusin ang episode natin ngayong araw. Mula sa pag-alis natin sa napakahabang biyahe hanggang sa wakas ay marating natin ang Tuguegarao City at matikman ang batil patong. Masasabi ko, mission accomplished.
Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating mga biyahe at nanonood sa bawat episode. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi ninyo mamiss ang susunod pa nating adventure. Ako si Moto Gravity at hanggang dito muna tayo sa episode na ito. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming paglalakbay. At tandaan, hindi mahalagang kung gaano kalayo ang pupuntahan, ang mahalaga ay may bagong kwento tayong maiuwi. Kaya kita-kits sa susunod na biyahe. Ride safe everyone! Hanggang sa muli! Ciao!